after this, so medyo mamaya nyo na po sarapan yung pagkain niyo. Baka po antukin tayo eh. Ba't po ba nagsisiksikan tayo talaga dito? Sige po, tayo po ay kung okay na po lahat, punta na po tayo dito at sama-sama po tayong mag-aaral. Bali, kasi kami po kapag nag-devotion paggabi, ang sabi ko, mga classmate din ako. Sabay-sabay po natin pag-aaralan. So, sabi nga po, as we all know, ngayon po yung mga pag-aaralan natin is puro 101 lang. So, ibig sabihin, huwag mo na tayong mag-expect na grade 6 agad yung pag-aaralan natin. So, mag-start po tayo as grade 1, pare-pareho, diba? So, medyo dadalian na po natin para lahat po tayo dito ay magkaintindihan. Sige po, yung mga kabataan na nasa labas na kayo nasa loob pa lang, labas na kayo dito. Sige po, let us pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming pinagsasama-sama. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binubusog mo po kami ng iyong presensya, ng iyong salita. And Lord, right now, patuloy po namin pag-aaralan. Kasi Lord, we want to know you more. We want to seek your face. Kaya po, patuloy namin na nais pong maunawaan yung tungkol po sa iyong salita. Salamat po sa iyo. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, nakikita niyo po ba? Yung pillows ang nakita. Kaya Mr. Chips. Hindi po yun. Yung po pag-aaralan natin. So, the Holy Scripture or the Holy Bible. Yun po yung topic natin for today. So, first of all, sino po may mga dalang Bible? Okay, pwede po bang paki-open po natin yung Psalms 12, verse 6. Psalms 12, verse 6. Meron na po ba nakakita? Pwede po bang pakibasa? Awit 12, verse 6. Awit 12, verse 6. Pangako mo, Yahweh, ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay. Tinunaw sa turno matapos mahukay. 7 beses ito na pinagalisay. Salamat po. So sabi doon, the law of the Lord is perfect. Perfect po. Pag po sinabi sa Bible na law, usually po it's, ang binabanggit po dito ay ang salita po ng Panginoon. So yun po yung nakalagay dun sa Psalms 12 verse 6. So kung sabi po doon, the law of the Lord is perfect, may kamalian po ba ang salita ng Diyos? Wala, kasi perfect. So wala pong kamalian yung salita ng Diyos. Gaano lang po ito kadalisay? Ano sabi doon sa binasa ni Sister Risa? Dalisay daw po ito, just like a pilak or gold. Sobrang dinalisay daw po. Yan po yung katulad ng salita ng Panginoon. Okay, so since mag-aaral po tayo ngayon, magpapamemorize po ako. May memory verse po tayo.
Huwag po kayo mag-alala, hindi lang po kayo nahirapan mag-memorize. Kagabi pa ako nila nakikita nung nagme-memorize. Sana sinabayan nila ako. Okay. So, ito po yung verse natin for today. 2 Timothy 3:16 to 17. Yan. Nababasa niyo po ba? Ito po yung version sana na i-memorize natin. No? Sa English, all scripture is God-breathed. Kasi ano ba itong Biblia na to? Marami nagsasabi, sulat lang naman. Ang sumulat naman ito, tao eh. Lahat daw ba na nagsasalita dito, puro ang Diyos lang? Marami pong mga ganyan na sinasabi yung mga pilosopong tao. So sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likhong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So 2 Timothy 3:16 to 17. Kung nababasa niyo po, kung hindi masyado maliit, pwede po bang sabay-sabay po natin? Basahin po natin 3 beses. Kasi kailangan po ma-memorize natin to kasi marami pong mga mga tao na pilosopo. Sulat naman ng tao lang yan eh. So, eto po yung natin for today. 2 Timothy 3:16 to 17. Sabay-sabay po tayo. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Pangalawa ulit. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training for righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Isa pa po. Kung wala na sumasabay, bahala kayo. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:16 to 17. Ngayon, kung ang gusto nyo i-memorize Tagalog, Tagalog naman po tayo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likhong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ulitin po natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likhong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Last one. Ang lahat ng kasulatan. Sige nga po. Timothy 3:16 to 17. Okay. So, pwede po bang kailangan ko po ng volunteer? 5 sa adult, 5 sa young adult, at 5 sa kabataan. Opo, para po dito. Hindi po ako nagtitinda. Maglalaro po tayo saglit. Sige po, punta na po dito. 5 katandaan, 5 millennial, 5 po kabataan. Sige po, pila na po tayo dito. Sige po, anybody. Madali lang po ito. Hindi po namin kayo patatakbuhin. Sige po. Meron po mga malalakas ang loob. Pwede. Sige po. Mga kabataan.
Wala bang walang lalaban? Ay, ano na ang ating mga kabataan. Yung po mga millennial, tayo natin yung ating mga bandera. Wala po bang matapang sa mga millennial, sa mga young adult? Sige po, tayo na po tayo. Tayo na tayo. Madali lang po ito. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, hindi po kayo mahihirapan. Sige po. More. Sige po, more. Gusto niya lahat po tayo. Tumayo na dito. Sige po. Tayo na po tayo para mabilis po tayo. Hindi po kayo makakapag-fellowship. Pagkat din tayo natatapos po. Hindi kayo makakakain ng mga handa ninyo. Sayang po ang oras, time is gold. Brother Bill, nahiya ka po. Brother Bill, Sister Yvette, Al, sino to? Rowana, huy. Ano po yan? Sa millennials po, Brother Bill, Sister Beth, Brother Arnold, si Cindy. Hindi ko alam kung sa si Cindy Bilo. Sa Youth, Al, Sam, Rowana. Sino pa? Ikaw. Isa na lang ang kulang. Ikaw, Christian. Bilis! Time is gold. Christian, o 5, kompleto na kayo. Sam, kulang pa po ang millennials. CJ and CJ and pangalan nito. CJ, halika dito. Kompleto na eh. Kompleto na po ang youth. Millennials. CJ, kulang pa sila. Isa pa sa millennials. Risa, millennials. Kompleto na ang millennials. Ayan, 5 na sila. Kulang pa? Ayaw isa? Punta ka dito. Israel, kompleto na po. Sige po, sa ganito po. Pila po tayo. Sa pila po, kahit yan ang order, okay lang. Sige po, basta po pila. Ganito po yung gagawin natin. Actually, nalaro na po ito ng mga... Hindi, isang pila lang. Diyan. Actually, nalaro na po ito ng mga kabataan natin. Madali lang po ito. Wala pong magtatakbuhan. Ito pong mga to, ano na po to, wala na to. Alam niyo po ba yung mga books ng Old Testament? Okay. So, kada isa po na to, meron pong books ng Old Testament na naka-ano po dito. So, kapag tama po yung nasabi nyo, sa inyo po yung prize. Okay? Pwede bang, Sam? Pwede bang isang back-up? Na may microphone din. Pa-assist. Okay? So, memorize ba dito yung mga Old Testament? Sige, isipin nyo na po yung mga Old Testament books. Sige, game na po tayo. Kahit Tagalog, kahit English, okay lang po. Sige, ready na? Wala na po kayong hawak. No cellphone, no Bible na. Sige po. 1, 2, 3, go! Ano pong book? Sa Old Testament. Wala po. Punta na po kayo sa... Habakuk. Wala po. Sige po, ulit. Po? Ano po? Jeremiah. Wala po eh. Sige po, next. Esther. Okay, next po. Anong book sa Old Testament tayo? Ano naalala niyo? Genesis, wala po. Sorry. Okay, next po. Proverb. Meron po.
Okay, next po. Root. Ano? Root. Wala. Sige. Ha? Joke? Wala. Sorry. Malakay? Wala rin po. Sorry. Ha? Dito mo ni wala din. Joshua. Makapaglinis na yung tenga. Micah. Wala po. Proverbs. Sabi ka. Walang na ano na kami na ba? So wala na po. Wala po dito. Zephaniah. Ha? Inulit mo? Sa Panaya, wala din po. Ha? Songs of Solomon, wala po dito sa listahan natin. Judges. Judges, wala din po. Isaiah. Ha? Isaiah, wala din po. Awit. Awit, wala din po, sorry. Nehemiah. Nehemiah, meron po. Next po. First and Second Kings. Ha? Isa-isa lang. Wala. Sige po. Ha? Leviticus. Sige. Numbers, wala. Sige po, pwede kayo sumali. Ano? Sige pa, pwede sumali yung ibang nakaupo. Ano? Kawikaan, wala. Kanina pa sinasabi. Root, wala din po. Sinabi na may nakakuha na mo. Yung mga nakaupo po, pwede kayo ano? Wala rin po. Wala din. Sige. Wala din. Ano po Chronicle? Ayun na, meron na. Haggai. Ha? Haggai. Po yung mga nakakuha na po na po. At yung iba pong nandyan, pwede pong sumiretso. Sige po. Malakay? Wala po. Sige po. Amos. Amos. Ay, next. Kayo po mga nakakuha po na po. Ano? Obadiah, wala. Wala. Tsaka specify nyo kung first o second lang. Jonah. Sige po. Numbers. Ano? Numbers, wala po. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Wala rin po. Wala din. Wala din. Ha? Wala din. Ay! Wait, meron pala. Sorry. Kasama sa wala. Next, isa na lang po, isa na lang. Hindi po. Meron tong first and second, pero isa lang ha, dapat specific. Wala po. O, clue na. Nandun siya may first and second. Second Chronicles. May pilok sa si Pastora. Pwede ka na patulong, Pastora. Ay, bakit po natin nilaro ito? Kasi, importante po na alam natin kung ano po yung mga aklat sa Biblia. Kasi sinasabi natin, yung foundation po nating mga Kristiyano ay Bible. Tapos hindi pala natin alam kung ano yung mga nakasulat dito. Hindi man lang natin alam kung ano yung mga pangalan ng mga libro na nandito. Okay. So sabi nga po dito, all scripture is God-breathed. Ano po yung scripture? Pag sinabi raw pong scripture,
the sacred writings of Christianity. Ito po mga sagradong kasulatan po ito, kaya po tinawag na scripture. Marami po mga Bible verses na tumatalakay sa scripture, katulad po nitong 2 Peter 3:16. Sabi niya, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand now, which ignorant and unstable people distort, as they do other scriptures to their own destruction. So, tinatawag po ito as scripture. Or, ano po ba ibig sabihin ng scripture? Yun nga po, sagrado kasulatan. So, yan po. Then, balik po tayo dun sa ating verse kanina. Sige po, balik tayo. All scripture is God-breathed. Kapag po ba tayo nagsasalita, humihinga tayo. Lalo siguro kung katulad ni Pastor Red dito kanina, haba-haba na sinasabi niya. Siyempre, ang hirap naman siguro magsalita nang hindi ka na humihinga, di ba? So every time tayo nagsasalita, tayo ay humihinga. So at this point, sabi nga ng iba, sulat lang daw ng tao yan, pero hindi. Ito raw pong scripture is God-breathed. Di ba? Sa Tagalog, yung version na naman nakalagay dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, paano ba yung God-breathed? Sa Greek daw po, ang ginamit daw po dito sa God-breathed ay theopneustos. Tama ba ako sa pagkakasabi? Theopneustos. Theo means God. Pag narinig po natin sa salitang Theo, at theology, Theo means Diyos po yun, God. Neustos, it means breath. So, hininga ng Diyos. So, yung iba sabi, yun daw tao na nagsusulat is maaaring siguro parang dinidictate ng God. Diba? But we never know. Hindi po natin alam. Kasi merong Deuteronomy 29:29 na may mga bagay na lihim sa Diyos. Pero what is important is eto pong salita ng Diyos na atin po pinag-aaralan, hindi po ito gawa-gawa lang ng isang tao. As in, halimbawa po, ako nagsusulat, pwede ko isulat lahat ng nasa isip ko, kahit gaano kaganda siya or gaano siya ka-plain. Sulat ko yun, galing sa isip ko. Pero ito pong Biblia, hindi po. Sa ibang version, ang ginamit po sa all scripture is given by inspiration of God. Sa ibang version po, inspiration of God ang nakalagay. Dito sa, hindi ko po sa King James Version po ang nakalagay, all scripture is given by inspiration of God. Okay? So, hindi natin alam kung paano niya in-inspire yung mga taong nagsulat nito. Pero, it is given by inspiration. Nililig sila ng banal na Espiritu. All scripture is God-breathed. Ito po, sa NIV Bible po to, New International Version. Kumbaga parang, everything na nakasulat po dito is God-breathed. Nanggaling po sa Diyos. Hindi ito galing kay David or galing kay Nehemiah or galing kay Pedro. Ito po ay salita ng Diyos. It is God-breathed. All scripture is God-breathed. Okay? So, kanina po, sabi natin, yung scripture po pala is perfect. So, ibig sabihin, wala pong pagkakamali ang scripture. Okay. Then, dito po sa all scripture is God-breathed. Tingnan po muna natin, bakit ba ito naging Bible? Ano po ba ibig sabihin ng Bible? May nakakaalam po ba? Ano po, sige nga po. Hindi nagagamit ng Sama. Okay. Meron pa po bang iba? Ano ba ibig sabihin ng Bible? Books. Tingnan po natin kung saan po nanggaling yung salitang Bible. Okay. The word Bible comes from the Greek word biblos. Yun po yung Greek word niya, biblos.
At yun daw pong biblos, ang ibig sabihin daw po nito is papyrus plant. Papyrus, isa po itong uri ng plant na kung saan doon po sila nagsusulat. Since the leaves of that plant were used for paper. So, ang gamit po doon sa papyrus plant na yun, tawag doon is ibiblos. Okay? So, tingnan po natin yung picture ng biblos or ng papyrus. So, ganito rin po itsura nitong plant na to, na papyrus or papyrus? Papyrus, okay. Mali pala yun. Ayun pa, papyrus, okay. So, ganyan po nila ginagawa yung papers. Siguro hinahabi-habi nila. Unlike itong mga papel natin ngayon na talagang very smooth. Okay. So, balik po tayo doon sa kanina. Okay. Though the Bible is seen as a singular book, ilang libro po hawak ko? Actually, isang libro lang siya, di ba? Pero, it is composed of napakarami pong libro. Diba? Isa lang yung nakikita natin, pero it's a compilation po ng maraming libro. And, bukod pa nga po, ito po ay divided into two, sabi nga ni Brother Rodwin. Ano po yung dalawang division ng Bible? Okay, Old Testament and New Testament. So, yun po yung dalawang division ng Bible. Okay, yung po Old Testament, gaano po karaming mga maliliit na libro ang nagko-comprise sa Old Testament? Parang di po kayo sure. 39. Yung pong New Testament, 27. 39 plus 27. 66. Ito po ay kino-comprise ng 66 na libro. Kaya pala siya ang kapal-kapal. Kasi 66 na mga books ang magkakasama po dito. And ito po ng Biblia, hindi po isang tao lang ang sumulat nito, di ba? Marami pong tao ang sumulat nito, and yet hindi po nagkakakontrahan. Sino-sino yung mga sumulat? May sumulat po ditong hari. Sino po? David. Sino pa? Solomon. Meron pong nagsulat dito na mangingisda. Diba? Peter. Sino pa? Okay, so marami pa. May sumulat po dito na propeta. Ang dami din, diba? Ay Isaiah, Jeremiah, Amos, Habakkuk, Ezekiel, ganyan. So, ang dami-dami po dito. May nagsulat din po dito na isang doktor. Luke. Okay, si Lucas, diba? So, iba-iba po ng antas ng pumumuhay itong tao na to. Merong posibleng nakapag-aral, merong hindi. Merong sasabihin natin na mangingisda, meron namang mga doktor. And hindi po sila magkakilala lahat. Halimbawa, sila Daniel sa Old Testament, hindi nakilala ni Daniel, sila Pablo, sila Malakay, maaaring hindi na sila magkakakilala. Hindi po sila magkakilala. Si Moises, hindi niya nakilala, sila Pedro. And yet, yun pong mga salita dito sa Biblia na sinulat nila, hindi po nagkokontrahan. Ganyan po ka-perfect ang salita ng Diyos. Kaya po talaga mas maganda kapag po tayo nag-aaral, talagang i-search talaga natin yung Bible. Tama ba tayo? Tama ba yung Bible? And, bukod sa iba't ibang klaseng tao po yung nagsulat niyan, sinulat po ito sa iba't ibang continent. Nanggaling po ito sa iba't ibang continent. Meron po ditong nasulat sa Europe. Ano-ano po yung mga nasulat sa Europe? Si Pablo, nung nakakulong, diba? Saan-saan siyang lugar? Sa Roma, nakulong si Pablo, nagsulat po siya dyan. Then, doon po sa Genesis, yan, sa Exodus, posibleng nandun po yung nag-writer nito sa Asia. Diba? Turkey, Iran. Sabi nila yung daw Garden of Eden, nasaan daw po? Nasa Iraq. Nasa Iraq. Diba? Then, maalala nyo po, after po na pinalaya sila doon sa saan po sila nakarating? After po nung
sila Joseph the Dreamer, nagtagutong sa kanila. So napunta po sila sa Egypt, which is part of anong bansa? Africa. See, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang generation, hindi po sila magkakakilala. Pero ang salita po ng Diyos, hindi po nagkakaroon ng kontrahan or contradictory sa isa't isa. Sige po. The Bible itself is a collection of books. Okay? So, pag tinanong kayo, ilan ang Old Testament? 39. Ilan ang New Testament? 27. 39 plus 27 equals 1 book. 66 po. Okay? Pero isa lang pong libro. Yun pong Bible. Okay. Yun pong Old Testament, hindi po ito original na nakasulat sa Tagalog or sa English. Saan po? Okay. Tama po. Yung pong ating Old Testament ay nakasulat po sa Hebrew. Kung kaya po may mga mahihirap po na salita, para tayo sigurado, kinukuha po natin sa yung ano ba yung pinanggalingan niya na salita. Like halimbawa, yung kanina nga, yung theopneustos. Ano ba ibig sabihin nun sa Greek, di ba? So kaya importante po na kinukuha natin yung original kung saan siya ginamit. So ang Old Testament po is written in Hebrew. Mga Hebrew po yung mga tao doon. They are written in Hebrew. Then ang New Testament po, originally nakasulat po ito sa Griego or sa Greek. Though meron pong mga portion dito na nakasulat daw po sa Aramaic. Tama po ba? Ang Aramaic po ay ang sinasalita po ni Jesus. Okay? So kung tatanungin tayo, ano bang lingwahe ni Jesus nung nandito siya sa lupa? Aramaic po. Okay? So, may bilis po ba yung ating pinag-aralan? Mamaya po, may review tayo. Okay. So, okay, both were copied and translated by faithful scribes. Ano pa po yung power po ng Diyos dito po na ipinakita sa Biblia? Ilang years, ilang dekada, ilang century, pero ang salita ng Diyos nananatili po. Marami po mga hari na gustong ipasunog, totally ma-wipe out sa buong mundo ang Biblia. Pero hindi po sila nagtagumpay. Bakit? Kasi salita po ito ng Diyos. At gusto niya yung salita niya hanggang sa generation natin, sa mga susunod at susunod na generation pa, yung salita niya ay mapakinggan. So, ganyan po. Ganyan ka-perfect, ganyan ka-powerful. Sabi nga doon sa binasa namin nung last Friday, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Just like a two-edged, sa Hebrew po yun, two-edged sword. Okay? So, ngayon po, may mga division po ang Old Testament. How I wish po na sana masabi ko sa inyo yung mga division nito. So, ang Old Testament po, by the way, next week po, God willing, New Testament naman po tayo. So, ngayon po, Old Testament po tayo. Sana po, nasulat po niyo yung ating memory verse dahil next week magme-memory verse po tayo. May quiz po tayo. Joke lang. So, the books of the Old Testament. Meron pong tinatawag na law. Book of Law. Ano-ano po yun? Pakibasa? Okay. Opo, ang dami niyo po na nagbasa. Sa'yo po yung Books of Law. Sabi po, yan daw po ay mga sinulat ni Moises, pero may mga iba naman na nagsasabi na parang merong portion na hindi. And tinatawag din po yan usually na Pentateuch. Ang dami palang tawag. Bakit Pent? 5. Pentagon, di ba? 5 po yun. Pag Pent. So, Pentateuch, kasi 5 po siya na nauna. Diyan po makikita natin sa Genesis, yun pong mga stories, katulad po nung creation, di ba? Yung kay Eva at kay Adan, diyan po nagsimula in the beginning, di ba? Nakita po natin yung tungkol kay Cain at Abel, kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at kay Joseph.
Tapos, nag-end po yung, ano na yan, nagkaroon po ng taggutom sa Canaan. So, kinailangan po nila na mapunta sa Egypt. Kung saan po si Joseph the Dreamer naman, siya po ay isang governor. So, hindi po namatay sa gutom yung kanyang pamilya. Pero afterwards, dyan sa Exodus, di ba ginawa naman po silang alipin. So sa Exodus naman po, dyan po sila pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin. Then, Leviticus. Ito pong Leviticus na to, marami po sinabi si Lord dito na bawal yung kainin niya, huwag niyong gawin yan, or ito ang dapat ninyong gawin. Parang mga instruction po ito ng Lord sa mga Israelita. Sa Numbers, Israel fails to trust and obey God. So pinakita ko rin po dito kung paano 40 years po sila na paikot-ikot sa disyerto. Deuteronomy, ano po yung, kung kanina yung pen, 5, yung Deuteronomy po ano? Pag nakarinig kayo ng do it, ilan po? 2. So, ito pong Deuteronomy is, di ba, before, yung mga matatanda, binigay sa kanila yung Law of Moses. Dito po bago po sila pumasok sa Joshua, yun pong, tawag dito, bagong generation na. Kaya pala, nasabi ko dati nung pinabasa ko ito, bakit parang inulit lang yung mga nasa iba? Kasi po, ito ay ni-remind sa kanila sa mga bagong generation na posibleng hindi na nakarinig nung first time na sinabi ni Moises sa kanila yon. So, kaya po naging Deuteronomy. Pangalawang beses na pagbabahagi sa kanila po ng salita ng Diyos. So, yun po yung law, which is, sabi nga po, most of them naka-attribute daw po kay Moises. Okay. So, after ng law, ano pa po yung mga sumunod? So, ang kasunod po nun, mga historical books na to. Ito po, pag binasa natin, makikita po natin dito yung history ng Israel. Kung paano ang Pilipinas may history, nagkaroon po tayo ng Jose Rizal, ng mga Andres Bonifacio, at kung ano-ano pa. Meron din pong history ang Israel. So, makikita po natin yan. Joshua, kung sino po yung, hindi na nakapasok si Moises sa Promised Land, di ba po? Sino na yung nag-lead after Moises? Si Joshua. So, then after that, pinakita po dito na hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Meron po siyang mga pinadala ng mga judges. Ano po ba itong mga judges na to? Ito raw po ay mga heroic leaders. Hindi sila hari, pero sila ay mga heroic leaders na nagbantay, nag-guide sa mga Israelita. Then, andito rin po yung story ni Ruth. Kilala niyo po si Ruth? Kilala ni Christian si Ruth. Okay. Si Ruth na to, di ba? Kung paano po nag-continue sa lineage ng Panginoon, bagamat kung saan-saan napunta sila Naomi, si Ruth, pero binalik sila ng Panginoon. Then, makikita rin po natin dito yung 1 Samuel. Di ba, judges po, may mga judge sila. Pero, naingit sila doon sa mga ibang lugar, sa ibang mga, ano tawag to? Country. Sabi nila, bigyan niyo naman kami ng king. Yung Egypt, may hari sila. Yung ibang lugar, may hari din sila. Bigyan niyo naman kami ng king. Actually, ayaw po ng Lord na magkaroon sila ng king. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, siya lang yung king ng Israel. Pero, makulit kayo pinipilit nyo ako na magkaroon kayo ng hari. So, binigyan po sila ng hari. Dito po sa 1 Samuel, binigay sa kanila isang matipuno, isang gwapong-gwapo at matalinong lalaki na si ano po pangalan. Sino po yung unang hari ng Israel? Saul. Okay. Then after that, sa 2 Samuel, dahil hindi na po nagiging maganda yung ano ni Saul, pinili naman ng Panginoon si Haring David. Okay? Sino si David? A man after God's own heart. Bata pa lang to, talagang sumusunod na siya sa Panginoon at gusto niya i-please si Lord. Then,
Nakita rin po natin dito sa First King, yung pong paghahari naman po ni Solomon. Then, Second Kings, both kingdoms ignore God. Dito po, nahati po ang Israel. Diba po? Nahati po. Hindi po churches lang nahati. Yung pong Israel nahati po into Israel and Judah. The Northern Kingdom and Judah. Okay? So, yan po yung history. Meron pa po. May kasunod pa po yan. Then, ano yung kasunod? First Chronicle, Second Chronicle. Parang ano po, parang medyo similar po sila sa Kings. Pero dito po, sinabi din po dito yung mga nangyari, iba't ibang klaseng hari po. Merong hari na kalugod-lugod sa Diyos, yung mga ginawa. May mga hari naman na masama ang ginawa. Nag-lead sa kanila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Then, pagdating po sa Second Chronicle, sa galit na ng Diyos, kasi ang gusto ng Diyos, siya lang yung sasambahin, siya lang yung mamahalin. Ang tigas po ng ulo ng mga Israelita. Pilit silang humahanap, gusto nila sambahin yung mga iba't ibang Diyos. Ano po ginawa sa kanila? Nag-arise po yung mga prophet, like sila Isaiah, sila Jeremiah na yan. At sinabi sa kanila, maano kayo? Ano tawag dito? Ipipihag kayo. So una po, ang pinihag po sila ng Assyria. Mga empire pa po ng mga imperyo. Assyrian Empire. Then later on, yung pong Babylonian Empire. Meron po ba dito world history? Ba? Yung mga bata ba ngayon, wala na world history? Meron pa din? Okay. So, ako nung nag-world history kami 4th year, na-amaze ako, sabi ko, tapos nabasa ko yung Bible, uy, nandun nga yun. Diba, yung pinag-aralan namin sa world history, sila Nabucodonosor, Sennacherib, nakita ko yun. Sila Haring Dario, sila Haring King Cyrus, nakita ko yun, kami ay nag-world history. So, historically, tama pa rin po ang Biblia. Okay? So, makikita po natin yan. Then, ano pa po? Kita natin dito kung paano nandun sila sa captivity, bakit natalo ng Persia ang Babylonia? Napakalakas po ng Babylonian Empire. Pero bakit po sila ano tawag dito? Natalo ng Persia. Kasi po pala, yung hari nung Persia na si Cyrus the Great, pababalikin po pala sila sa Israel. Nung pinabalik po sila sa Israel, yung pong templo muna ang pinagawa po ni Cyrus. Everything na kailangan nila ay pinrovide po para ma-restore. Kasi nung pong binihag sila, ganito po yun eh. Nung binihag sila, halimbawa may nagbihag sa atin dito, sinira po yung lugar nila. Lahat, templo, lahat. Tapos binihag, kinadenahan, paa, kamay. Yung iba nga sabi parang sa bibig yata or sa ilong, meron pang something na ano. Ganun po katindi yung nangyari sa kanila. Sira po ang templo. Sira lahat ng lugar. Winasak. So for mga 100 years, kung di ako nagkakamali, sira po, wasak po ang Israel. So, pagdating nga po sa Ezra, pinabalik ni Haring Ciro para po i-build yung temple. Then sa Nehemiah, pinabalik din po sila ulit para naman po magkaroon ng, ano tawag dito? Ng wall. Bakit po ba, gaano po ba ka-importante sa kanila yung wall? Yung wall po nila, hindi katulad ng hanggang dito lang o hanggang dito. Sobrang tore po yung mga wall nila. Bakit po kaya merong ganun? Napapanood niyo po ba yun sa mga may mga kaharian? For protection. Tama. Kasi, hindi sila agad mapapasok ng mga kaaway. Diba? Whereas kung wala silang wall, agad-agad mapapasok sila, sisirain, papatayin sila agad. So, for protection po. Then, Esther. Nakita rin natin sa Esther na gusto kong ipapatay lahat ng mga Israelita.
Pero ano po nangyari? Pinabayaan ba ng Lord? Hindi. Diba? So yun po yung history ng Israel. So yun po yung mga historical books. Bakit po kanina naglaro tayo dito? Natuwa ako kasi nung last time na pinalaro namin doon, ang dami kong mga pangalan na narinig na wala naman talaga dito. Nagulat ako, saan galing yun? Diba? Kulang lang sinabi na si Joseph. Si Brother Joseph ba yun? Diba? So, importante po na alam po natin yung mga aklat nito. Then, ang Diyos, sobra pong talino, sobrang creative. Diba? Unang-una, siya yung creator. Siya yung great engineer ng buong mundo, buong kalawakan. Diba? Siya rin yung history maker. Siya yung king. Pero titignan po natin, ang Diyos natin very creative. Yung sa tula man ba ito or sa awit man ito. Diba? Ganyan po katalino, ganyan kahusay yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Andyan po yung Job. Sabi po sa mga nabasa ko, actually, ito raw pong Job, baka nauna pa raw po sa Genesis. Kasi dito sa Job, di ba, nakakalabas-masok pa si Satan sa presensya ng Lord. So, marami pong nagsasabi na baka actually nauna raw. Anyway, kasama po ito sa historical. Kasi dito po sa Job, ang kikwento naman po dito, yung buhay ni Job. Kung gaano siya ka-faithful sa Diyos, kahit na ang dami nang nangyari sa kanya. Ano ba yung nangyari sa kanya? Winasak yung kabuhayan niya, mayaman siya, yung mga anak niya pinagpapatay. Paano nakita dun yung faithfulness ng Lord? Dahil din po naging faithful si Job sa Panginoon. Lalo po faithful ang Lord. Sabi nga natin, we cannot outgive God. Sabi po dito sa Job, kung babasahin natin, nagkaroon pa uli siya ng ganun din karaming anak at mas magaganda pa raw po. Diba? Kasi ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Psalms. Ano po yung Psalms? Awit. Diba? Yan po yung mga awit. Hindi naman lahat ng awit dyan is praise the Lord. Papuri, nagsasik. Meron po siyang mga awit na nagulumbay, may awit siya na nanghihingi ng sorry sa Lord. Diba? Those are songs na nilikha po. Then Proverbs, ito po yung mga kawikaan. Then Ecclesiastes, ito po yung mga sinulat ni Solomon na parang medyo similar din po sa kawikaan. Then Songs of Solomon. Then, pakibalik doon sa libro na naka-open. Okay. So, meron po tayong books of law, books of history, books of poetry. Then, meron pong mga sinulat po ng mga propeta. Hinati po ito into two major prophets and minor prophets. Natanong ko, bakit ba may major? Bakit ba may minor? So, isa po yung kapal. Kasi pag nakita natin yung mga Jeremiah, Isaiah, umaabot sila ng 50, o ganyan, nasa 39 chapters or 50 chapters. Samantala, ito namang mga Nahum, Hosea, isa 3 lang, ganyan, 4, 2. But more than that, yung scope po ng prophecy. Like halimbawa po yung Jeremiah, yung sabi ko nga kanina, napakalaki po nung inihula sa kanila dito. Nabibihagi, dadalang bihag sila sa Babylonia. Then after 70 years ba yun, kung ako nagkakamali, ibabalik po sila sa Israel. So yan po yung part ng ating pong Old Testament. May natutuhan po kaya tayo? So, ulitin po natin na kailangan po natin balik tayo sa memory verse natin. Sige po, for the last time, sabay-sabay po tayong mag-memorize kasi next week, uulitin po natin yan. English. All scripture is God-breathed and is useful for teaching. Doktrina. Lahat po ng doctrine na kailangan natin, ano ba? Sino ba ang Diyos? Sino ba si Kristo? Ano ba yung tao? Bakit ba nagkasala ang tao? Ano ba ang dapat gawin ng tao para maligtas? Nandito po. Diba?
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? Useful for teaching, rebuking. Ano po ba yung rebuke? Kapag may mali kang ginawa, i-review ka. Naalala niyo po si Haring David nung nagustuhan niya si Bathsheba at isinama niya yung asawa ni Bathsheba para mamatay dun sa war. Sino po yung nag-review sa kanya? Si Prophet Nathan. Ni-review siya. Para kang merong isang, sabi sa kanya, merong isang tao na ang dami-dami niyang kayamanan, marami siyang tupa, at meron namang isang tao na iisa lang, parang pet lang niya yung tupa. Pero, ano sabi? Nagkaroon siya ng bisita, ang kinuha niyang tupa, yung tupa ng isang mahirap lang na iisa. So, ano nangyari? Galit na galit si David. Sabi niya, masama yung tao na yan. Sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yan. So, review. Diba? Ito po yung review. Tayo minsan, may nagagawa rin po tayong mali. Halimbawa, ako may nakita kayong mali, pwede nyo naman po akong i-review. Pero sabi nga po, kung magre-review tayo, dapat with love, with grace. Huwag mo naman ipapahiya yung i-review mo, ay mali yung ginawa mo, dapat hindi mo sinabi yan. Huwag po. I-review natin siya dahil mahal natin siya. Diba? Dahil gusto natin itama with love, with grace, sabi nga po, mabiyaya yung ating review. Rebuke means exposing or pointing on sin. Ano naman po yung correction? Diba? Useful for teaching, rebuking, correcting. Hey, tayo po ba ay, perfect? Hindi po tayo perfect. So, it offers solution naman po dun sa mga review. Halimbawa, ni-review mo yung isang tao. Ngayon naman, mag-offer ka naman. Halimbawa, galit na galit ako. Hindi ko mapapatawad yung tao na yan. Diba? So, pwede mo siyang i-review. Then, sabihin mo, sabi sa Bible, diba, ilang beses tayo magpapatawad? Ilan daw po? 70 times 7. Diba? Marami pong correction, maraming teachings ang Lord sa Biblia. And, sabi nga po dito, ito raw pong correction and training and righteousness, ang binabago po nito, yung buhay po natin. Yung pag-uugali natin. Kung patuloy po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang dami po dito, di ba? Kung paano ka magsasalita, kung paano ka mamumuhay, kung paano mo ano yung emotion mo para hindi ka agad-agad nagagalit. Parang ako dito. Yan po yung mga itinuturo sa atin ng Lord, di ba? All scripture is God-breathed. Sa ibang version, profitable. And is useful for teaching. Yung pong mga doctrine natin. Teaching, rebuking, correcting, and training. Training para saan? Training in righteousness. Para daw po tama, maging matuwid yung ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Training in righteousness. So, bakit kaya parang hindi nababago yung buhay natin? Kasalanan po ba ng salita ng Diyos? Baka po hindi tayo nagbabasa. Kaya hindi tayo nagbabago. Diba? So, let us meditate on the Lord of God every day. Sabi na, bakit kailangan ng Bible? For teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Bakit daw? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabi dito, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain. May mga liko pa ba tayong gawain? Dami, di ba?
So, patuloy naman po ang nagbabago ang Diyos sa atin sa pagtutuwid sa likong gawain at sa, ito po yung maganda dito. Pakibasa nga po natin. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay? Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa paglilinaw mo sa amin ng maraming mga bagay. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po dahil ipinagkaloob mo yung salita para maging guide namin. Magturo sa amin kung kailangan kaming turuan. Magtama sa amin kung meron po kaming maling ginagawa. Maging guidance, maging ilawan namin sa amin po mga daraanan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Alam namin na marami ka pa pong ituturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.